Hello everyone! Magandang gabi po sa atin. Narito na naman si Len para sa ating ika-13th day na araw ng pag-share ng ating devotion video. Kaya ayan, bago tayo magpasimula, huwag natin kakalimutan na manalangin sa ating Diyos. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, narito po kami, Panginoon, at dudulog muli sa inyong trono, Panginoon. At dinadalangin po namin, Panginoon, na sa aming magiging pag-aaral na ito, Panginoon, ay lagi po kayong mag-reveal ng mga great revelation, Panginoon. At mangusap kayo, Panginoon, upang mas lalong higit na matutunan ng mga taong makakapakinig, Panginoon, kung ano ang mga mensahe na nais ninyo ipabatid sa bawat isa, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, sapagkat nakakita ko ang mga post ng bawat mga student, Panginoon, either elementary, high school, Panginoon, or college man sila, Panginoon, na kumbaga sila ay nakakaramdam, Panginoon, ng stress or pressure, Panginoon, para sa kanilang pag-aaral, Panginoon, na sobrang dami ng mga kailangan gawin, Panginoon, para sa kanilang mga studies, Panginoon. But we pray, Lord God, Panginoon, that you will provide the wisdom that they need, Panginoon, para sa kanilang pag-aaral, Panginoon, hanggang sa makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral, Panginoon. Alam po namin na ginagabayan yung mga student na ito, Panginoon, maging ang aking mga anak, Panginoon, at ang mga iba pang mga estudyante, Panginoon, na kinakaharap ang mga problem na ito or mga dapat harapin, Panginoon, para sa kanilang pag-aaral, Panginoon. And we pray, Lord God, that we are assured, Panginoon, na ibibigay niyo sa kanilang kailangan. Financial man ito or wisdom, Panginoon, para matapos nila ang kanilang pag-aaral. At nawa, Panginoon, ay ang inyong paglukob, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, at ang inyong anak lamang na si Jesus ang maitaas, Panginoon, para sa aming pag-aaral na ito. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, sabi sa Lucas 17:13, ito po yung nakasulat. At sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ang message, sinasabing ang 10 ketongin daw na iyon na nasa may kalayuan ay sumigaw. Tinawag nila ang pangalan ni Jesus at tinawag itong Panginoon. Kasabay ang pakiusap na mahabag o maawa iyon sa kanila. Application, sa mga panahon o oras na hindi na natin kaya, halimbawa mga problema kagaya ngayon, 'di ba? Yung sa pag-aaral ng mga student, tumatawag tayo sa Diyos o kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Pero ang 10 ketongin na ito, kahit medyo nasa malayo kay Jesus, ay kinailangang sumigaw para tawagin ng Panginoon at magmakaawa. At bago pa man nila gawin iyon, ay alam na ni Jesus ang mangyayari at dapat gawin. At syempre, dahil gumawa talaga ng paraan ang mga ito para makita sila o marinig ni Jesus na may kasamang pananampalataya at naniniwala silang pagagalingin sila ni Jesus. Siguradong hindi sila mabibigo at mangyayari ang nais nila. Dahil ang sinumang naghahanap kay Jesus at sa Diyos, gumagawa ng paraan para makausap ito, ay makikitaan ng pananalig at paniniwala sa magagawa nito sa buhay mo. So yun nga, mayroon na sa Bible verse na sa Matthew, sa English ko na lang babasahin, na sabi is, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added into you. So dito, di ba, makikita natin na dahil nga hindi pwedeng lumapit yung mga ketongin sa ibang tao, kay Jesus man or dun sa crowd or sa dami ng mga nag-iintay kay Jesus sa pagpunta niya dun sa lugar na yun, is pumunta sila sa medyo malayo. But they shout and sumigaw sila sa kay Jesus at tinawag pa nila to na Panginoon, diba? Ibig sabihin ay kino-consider nila at nare-respeto nila si Jesus na walang ibang makakagawa ng pagpapagaling sa kanila kung hindi si Jesus lamang, di ba? So, talagang gumawa sila ng paraan. Kasi, kung sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, syempre, hindi naman natin physically nakasama or nakikita si Jesus o ang Diyos. Kaya, ang gagawin natin is mananalangin tayo, di ba? Lord, we pray
para sa ganito, yan, we pray for healing, we pray for prosperity, we pray for blessings, we pray for restoration of relationship, we pray for wisdom para sa pag-aaral. Yung ang dami-dami nating mga prayer, nag-iintay tayo kung sasagutin ng Diyos. Pero sabi nga, samahan natin yan ng faith at paniniwala. At wag tayong magdududa kung tutuparin ba yun ng Diyos or what, dahil yun nga. At pinaka-importante, para mas sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin at mga pangangailangan, ay dapat isik muna natin ang kanyang kaharian. Diba? So, halimbawa, pagkagising natin sa umaga, magpasalamat agad tayo kay God kasi, syempre, kung nagising pa tayo, simulan agad yun ng blessings kasi, diba, hindi lahat ng tao nagigising kinabukasan. Yung iba, pagkatulog, tapos ginawa na sila ni Lord, di wala na sila kinabukasan, diba? So, yun pa lang, blessed na. Sumunod na another blessings is kapag wala kang sakit na nararamdaman, at isa na din yun yung reason para ipagpasalamat, diba? And then, kapag okay, may trabaho ka or nakakapag-aral ka, nakakakain ka, at napoprovide yung mga mostly na pangailangan. Minsan, yung mga hindi na-expect, may biglang darating na blessing sa iyo, like pagpapalala ka, diba? Biglang may nagpadala sa iyo ng pera, or biglang may nagbigay sa iyo ng tulong or what or something, diba? So that are the things. Sabi nga, ang mga blessings, hindi lang naman yan yung when it comes to money or yung mga physical things na nakikita natin. Yung isa sa blessings pa na dapat nating sobra ipagpasalamat is kapag nagigising tayo kada araw, and then yun, kahit pagod man sa buong araw na pag-aaral, trabaho, or negosyo, pero at the end of the day, pasalamat pa rin tayo sa Diyos kasi nakaya natin yung isang buong araw na yun. And syempre, dito pray to God pa rin na nawa kung paano tayo sinamahan ni Lord. Nung araw na ito is samahan pa rin tayo ni Lord sa kinabukasan para may lakas pa rin tayo, and may wisdom para sa mga magiging pag-aaral or dapat gawin, and mga decision making, diba? So yun nga, sabi nga sa isa ding verse sa Bible na kailangan we ask into the name of the Lord, we knock into the door of the Lord or the kingdom of the Lord sa pamamagitan ng prayer, and it will be given into us. So, syempre, hindi tayo nabibigyan ni Lord kung hindi tayo humihiling. Dahil kung tinanggap mo na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay adopted children na tayo ni Lord. Kaya, kung ano yung karapatan ni Jesus bilang anak, is karapatan na rin natin. So, pwede tayong humiling kay Lord ng mga bagay na nais natin. Diba? And kung alam naman ni Lord na makakabuti yun sa atin, ibibigay sa atin ni Lord. Pero, kapag alam ni Lord na hindi makakabuti yun sa atin, huwag kang magdadamdam kung hindi man siya ibigay sa atin ni Lord. Kasi, sabi ko nga, mas alam ni Lord kung ano yung mas tama para sa atin. Hindi yung kung ano yung gusto natin. So, lagi tayong magpasakop sa will at kalooban ni Lord para maging maayos ang takbo ng ating buhay. So, yun lamang po mga kapatid. And special mention din, ayan, ihidulog natin sa panalangin ang aming Pastora Joy Habon, dahil medyo not feeling well siya. So, let's all close into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli narito po kami at nagpapasalamat, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon, na pinapakita, Panginoon, na kapag kami ay tinawag namin ang pangalan ng inyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng panalangin, Panginoon, ay alam po namin na diringgin ninyo ang aming mga panalangin, Panginoon. At syempre, kayo ang makakapagsabi kung ito ba ay makakabuti or makakasama sa aming Panginoon. At kung ano man po, Panginoon, na maging tugon niyo sa aming panalangin, ay ipagpapasalamat namin. Salamat po sa kalakasan, Panginoon, na nakakayanan namin ang bawat araw, Panginoon, dahil sa lakas na nagmumula sa inyo, Panginoon. And pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman ngayon at sakit, Panginoon, especially po sa aking
kumare at sister at pastora namin sa Alive in Christ na si Sis Joy De La Rosa Habon, Panginoon, na ang kagalingan, Panginoon, alam namin ibinigay nyo na sa kanya, Panginoon, lalo at nagiging instrumento siya, Panginoon, ng pagpapahayag na inyong mga salita, Panginoon. At sila din ang na nagbabantay, Panginoon, ng inyong ng church namin dito sa Hong Kong, Panginoon, at